Dahil malapit na po ang Burr months, ako, malapit na talaga, inaabangan na naman yan, 13th month pay. Okay, sino-sino po, anong nakasaad sa batas pagdating sa 13th month pay? Alam mo, all regular employees are entitled to 13-month pay. In fact, yung mga government nga, dinedeclare lagi kasi mga exceptions sila. Pero, every year naman, dinedeklara na entitled sila sa 13-month pay. Ayun, in fact, kahit pang, lima, kung naka 6 months ka, ikaw ang prorated, no? Kaya nga, kung halimbawa, 3.5 ka, 6 months, no? Nagiging prorated yung ibinibigay sa iyo ng mga na 13-month pay. Basta regular ka, entitled ka na. In fact, kahit hindi ka regular, basta nakalagpas ka na ng 1 year, you are entitled to 13-month pay. Pero kung ang kontrata every 3 months, every 6 months lang, pero nakakalimang taon na, 10 taon na sa company, paano po yun? Yun yung sinasabi ko sa Cheryl na defined by law ang regular employment. Yung intermittent service mo, kailangan siyang bilangin kahit na casual employment pero naka 1 year ka, itatrato ka ng batas na kahit na hindi ka tinatrato ng employer mo na regular employee, ang batas, itatrato ka na regular employee and therefore entitled ka na, for example, sa service incentive leave, entitled ka na sa 13 months pay. Kaya lang syempre, itong mga bagay na ito, talagang kiskisan ka sa employer mo. Pag hindi ibinigay, ang tendency na lang ng mga manggagawa ay ireklamo sila kung wala na sila sa kumpanya. Kasi nga, hindi ko maintindihan, maraming mga employers, pag nagreklamo yung manggagawa nila for violation of labor standards, which includes payment of minimum wage, payment of rest day, holiday pay, overtime, 13-month pay, lahat ng mga, service incentive leave, lahat ng mga yan, kapag nireklamo sila, nagagalit sila, tapos tinatanggal na yung mga manggagawa. Kaya yung simpleng claim for money claims, nagiging illegal dismissal case. Pero sayang kasi sana ang Department of Labor kapag may reklamo, halimbawa, kasi sa NLRC to sinasampa yung kaso. Maganda sana kung nakikinig ang Department of Labor, ang NLRC, no, ang Office of the Secretary of Labor, sana kapag may kaso na yung gawin yung policy, total mahilig naman kayong gumawa ng mga department orders o anumang policy dyan sa department nyo. Gawing department order, gawing policy na kapag mayroong reklamo sa kumpanya na nag-violate ng minimum wage, ng rest day, holiday, ng 30-month pay, ano man yan, kahit isa lang, immediately dapat yung NLRC i-report yan sa Office of the Secretary kasi ang Office of the Secretary sa ilalim niya, meron siyang tinatawag na power to inspect. Kaya pwede nilang inspect yon. And therefore, yung mga ibang empleyado, magaganansya doon, di ba? At hindi na kinakailangan pa nilang magsampa ng kaso. Maski na yung employer, pag ganon, palagay ko matatakot dahil may magreklamo lang ng isa, mai-inspect na agad sila. Sana ganoon kasi malaking tulong yon sa mga empleyado.